Good morning, good afternoon, good evening mga paps. So today is March 19, Tuesday. Ang weather namin here in BC is sunny. Ang temperature natin is plus 5, no? So tamang-tama lang yung lamig, guys. Kaya masarap na naman maglakad-lakad sa labas at mag-jogging at pumunta sa park. Okay? Noong last weekend pala, nagpunta kami ng downtown. I don't know. Sa Yale Town. Parang dito mamayang gabi. So nagpagupit kami doon, family plus kumain na rin kami ng dinner. Okay? Yung weather last weekend, guys, maganda. So plus 20 kami noon. It's beautiful. Hindi ganun kalamig, no? Kaya nakapag-ikot-ikot kami sa downtown. Nag-check naman kami ng ibang mga places, right? So, marami kaming nakitang new place kasi nga bihira kaming magpunta sa downtown, no? Yan. So, syempre, after namin mag-ikot, ano pa bang next? Syempre, kakain naman kami, di ba? So, hello! Hi, Diva! Where are we? Earl's. We're gonna eat at Earl's. This is really good. We are outside. Yee! Wala pang food. Gutom na kami. There's outside. Okay, bala ko mamaya pag may pagkain na. Yeah! Sleepy! Comes the foodie! Wow! Yummy! What's that? Okay. Kain muna tayo. Dessert! Dessert! Oh my God, ang sarap, guys. Busog. Hindi ko pa maubos. Sarap ng steak, guys, tsaka yung lobster. Amazing. Tulog na yung baby ko. Sawa ko, sumasayaw-sayaw lang, oh. Ready? What's that? It looks weird. What weird? Ice cream. It's ice cream, right? You cannot have the ice cream first, yes. Okay, kain muna kami ulit. yun. So, another weekend well spent na naman, guys. Yun. Sabi ko nga, dito sa Canada, hindi naman tayo puro trabaho, di ba? So, kaya kailangan din mag-spend ng time with your family. Lalong-lalo na yung mga kids namin, maliliit pa. Kailangan, yung memories nila. Kasi yan yung mga bagay na hindi na natin may babalik, di ba? So pag meron kayong chance, meron kayong pagkakataon, spend your time with your family. Yan yon. Kasi dito sa Canada, hindi po totoo na puro kami trabaho, puro na lang double job, triple job. Hindi po yun totoo, guys. Okay? Yun. So for today, guys, ang gusto kong i-share sa inyo is yung nangyari sa amin last December, no? So, pauwi kami galing mall. I think this was second week of December. Pauwi kami mga 7 or 8 p.m. yon. Maulan that time, guys. Kaya medyo dahan-dahan lang tayo sa the drive, no? Siguro mga 5 minutes away na lang kami sa house. Okay? So, approaching kami ng stoplight, malayo pa, nag-yellow. Siyempre, guys, pag ganun, kailangan mo mag-menor.
Kasi re-red light na, di ba? So, nagmemeron ako nun. And then, bago pa ako mag-full stop, nabangga na ako, guys. So, papakita natin ngayon sa video. Mabuti na lang, guys, meron akong dashcam, pero sa harap lang, sa likod wala eh. Okay? Okay, guys. So, ito yung kuha nung namin, dashcam. Yan. So, kung makikita nyo, medyo maulan, 'di ba? Pero sakto lang yung drive natin kasi marami ding sasakyan. Tapos ang alam ko, ang speed limit dito sa amin 50 lang yata eh. 50 lang. So talagang kailangan mabagal ka rin, no? Tsaka kasi may mga bus. Yan. Kung makikita nyo dyan, guys, green pa yung sa stoplight, 'di ba? Tapos mag-yellow yan eh. Malayo pa lang kami sa stoplight, mag-yellow na siya. Ayan. Tapos, yon, tinamaan kami doon. Right? So, malayo pa lang, nag-yellow na siya. Siyempre, kailangan mong mag-minor. Diba? Mabuti na lang, hindi pa ako naka-fully stop. Kahit papano, hindi ko naharangan yung impact. Diba? Kaya medyo, kung nakita nyo, pagkabangga sa akin, kumbaga, na-push pa ako forward kasi nga, hindi pa ako naka-fully stop eh. Yan. So, hindi pa ako niyan bumaba kasi tinitingnan ko siya eh sa side mirror, no? Kasi syempre baka meron dala or mainit ang ulo, right? Actually, nung nag-yellow na, nakatingin na ako sa side mirror eh. Tsaka sa sa rear view. Nakita ko talaga siya mabilis eh. Kaya feeling ko talaga tatamaan kami. Right? So, yun. Tinamaan nga kami. Tapos, hinintay ko siya sa akin na mag-approach that time. Right? So, pagkalapit niya pa sa akin nun, medyo pa siya, taas pa yung boses na parang sabi niya, bakit daw ako biglang huminto, no? Tapos nung pinakita ko sa kanya na sabi ko sa kanya, meron akong dashcam, 'di ba? Siya kasi wala eh. So nung nakita niya nga na meron ng dashcam, doon na siya medyo calm down, 'di ba? Tapos sorry na siya kasi nga sabi niya wag na daw namin i-report, ganyan-ganyan, kasi kakukuha lang daw niya nung license niya, tsaka naghanap siya ng work. Kapag na-report daw siya, hindi daw siya makakakuha ng work. Para mga ganun, no? So, syempre tayo, hindi yun pwede, di ba? Kasi yan, kailangan mong i-report eh. Right? So, tapos nun, kasi, kami, nasa center kami, 'di ba? Kaya sabi ko na lang sa kanya, pahingi na lang ng copy ng license mo at saka ng insurance policy, 'di ba? Nagulat ako nun, guys, kasi ang sabi niya, wala daw siyang insurance. Naku, sabi ko, problema 'yan, 'di ba? Well, since ayaw niyang ibigay yung insurance niya, sabi ko na lang, picturean ko na lang yung niya, yung license. So, na-picturean ko yung license, na-picturean ko yung plate number. Pero yung wife ko, nung sinabi nga niya yun, tsaka guys, yung mga anak ko nasa likod, nagpapanik sila, umiiyak. Alam mo yun, kasi first time naming mabangga, you know. Kahit nasa Philippines, hindi kami naka-experience, 'di ba? So first time talaga 'to dito pa talaga sa Canada, 'di ba? So sabi ng wife ko, tawag kami ng pulis. So yun, so tumawag kami sa 911, tapos ang tanong naman ng pulis kung meron bang nasaktan sa amin, ganyan. Well, okay naman kami lahat eh.
wala namang ganyan na nasaktan. Kaya ang sabi ng pulis, kung pwede kayong tumabi kasi nga nasa center kami, 'di ba? So tumabi kami sandali, tapos basta na lang, nag-picture lang kami nung license at saka nung plate number, umalis na rin kami, 'di ba? Tapos sinabi nga namin dun sa police na as per dun sa nakabangga sa amin, wala daw siyang insurance, 'di ba? So yung police, chinek niya ngayon kung totoo ba na wala. Pero as per checking naman daw sa nila, sa system nila, may active insurance daw. So ganun ang nangyari. Ayun. So after nun, syempre guys, chinek natin yung kotse, no? So far naman guys, hindi siya sobrang na-damage, no? Kasi guys, ang nag-absorb ng impact is yung tow hitch. Yun yung nasa likod na kung saan ikakabit yung towing, right? So yun yung nag-absorb ng impact. Kaya kung titignan nyo sa picture guys, halos walang damage yung kotse natin, yung car natin sa likod, no? Pero yung nakabangga guys, sa totoo lang, sira talaga yung harapan niya. Tsaka pa nga yun parang tumupi pa yung hood niya, no? Pero kasi nakita ko siya sa side mirror, pinush down niya pa yun, no? So yan, makikita nyo dyan yung picture. So, mabuti na lang guys, ganun lang yung naging damage. And of course, most importantly, safe kaming lahat, lalo na yung mga kids ko. Pero syempre, merong konting trauma yun sa kanila kasi nga, as what I said, first time namin mabangga, di ba? Lalo na yung aking bunso, talagang kita mong kita mong natakot talaga siya. Syempre kasi, first time yun Ayan. Okay, so, after nung nangyari, of course, kailangan mo mag-file ng report, no? Dito sa BC, hindi ko alam sa ibang province, dito napakadali lang, no? Pero, yung mga learnings ko rin, kasi syempre, first time namin to. Number 1, merong nag-advise sa amin na kung sa paligid merong mga witness. Halimbawa, merong mga nakakita, 'di ba? Pwede kayong humingi ng statement sa kanila, no? Para din proof. And of course, advisable talaga dito na meron kang dashcam. Since meron naman kami, right? Madali yung pag-file namin ng claim, no? So dito ipapakita ko sa inyo guys, simpleng-simple lang. Okay? So pumunta lang kayo sa website ng ICBC, right? Which is yung icbc.com. ICBC is Insurance Corporation of British Columbia. Yan ang nag-handle dito guys ng mga insurance, driver's license, right? So pupunta lang kayo dito, report a claim, right? Tapos sasagutan nyo lang to guys. Tapos ang ending nito, as far as I remember, hihingan kayo ng mga pictures ng videos, yon, para isama nyo dun sa inyong report. Ganun lang kadali guys yung sa pag-file. Ayun. So nung kami, since may mga pictures naman kami, meron kami mga videos na-upload namin agad, so wala kami naging issue. Ang bilis lang guys, siguro in less than 2 days meron na agad sa aming tumawag, tapos nakipag-usap na rin dun sa kabilang party, yung nakabangga sa amin, since
complete kami ng evidence, pumanig sa amin yung ICBC, no? So meaning nun, wala kaming sasagutin or whatsoever. So nagpunta na agad kami dun sa dealership namin sa Nissan, and then na-process na agad yung mga repairs and everything. But of course, kailangan namin ulit bumalik kasi o-orderin yung mga parts. So pinalitan guys yung likod. So lahat ng kahit na yung maliit lang na chip ng mga paint, pinalitan nila lahat yon guys. Pati yung tapos check na lahat mga sensors and everything. So mabilis guys, wala kami naging hassle. Hindi na namin ulit nakausap yung nakabangga sa amin. Si ICBC na lahat ang nag-process. Yun. Tapos a few days then meron ulit tumawag sa amin taga ICBC. Sinabi lang sa amin na pwede kaming since may pwede kaming mag-avail ng mga health related stuff like yung massage, ganyan. Tapos kung kailangan namin magpa-psychiatrist kasi nga may mga baka merong na trauma, ganyan. Sagot lahat yon guys. Sagot lahat ng insurance. Ganun lang kabilis. So hindi kami nahirapan sa pag-claim. Wala kaming binayaran and everything, pati dun sa pag-aayos. So super smooth lang yung naging process. Pero syempre again, nagpapasalamat lang din ako at walang nangyari sa amin na grabe, lalo na sa mga anak ko, right? So yun. So after nga nito, naisip ko rin na magpalit ng dashcam. So para din covered yung likod, no? So ito yung dashcam na nakuha ko guys. Sobrang ganda nito guys. So yan, si 1 through N5 4 channel. So kuha niya yung harap, tapos yung driver side, yung likod, at saka yung sa likod facing forward, ganon. So kung natitignan nyo, lahat ng angles kuha niya. Kasi guys, napaka-importante dito ng dashcam, lalo na pag kailangan mo mag-claim. Kasi pag malinaw doon sa mga evidence mo, mabilis lang ipaprocess yung mga claims. Yan. So yun. So yun yung naging process nung pag-claim namin. So ngayon, balik na sa dating car, maayos na ulit, wala nang naging issue and everything so far. So parang bago na siya ulit, no guys. So yun. Gusto ko lang i-share sa inyo para kung sakali yung mga nandito sa BC, kung sakali man, no, knock on wood naman, I am not saying na sana mangyari sa inyo, but no, just in case guys, kasi ito yung mga bagay na hindi natin may iwasan sa daan, no? Kaya dapat protektado tayo ng mga ganyan para kung sakaling kailangan nyo mag-claim, wala kayong magiging issue. Okay? So yun lang guys, maraming salamat ulit. So see you again on my next video. Peace.